Ating ikalawang bahagi, Views on the News, coming. Puso ko sa bayan ko. And of course, nasa sa pagtatapos tayo ng unang bahagi lamang. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Buksan natin ang ating ang ating puspusang public service para sa ating mga kababayan Pilipino. Public service. Ang Views on the News, ang ating ugnayan para sa inyo, bayan. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating Saturday program. Saturday Live. Ang ating Views in the News. Inside, puro, opinion, and Saturday Live. Agapay po ang inyong abang lingkod, laging alalay ninyo. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, nasa second hour tayo mga bayang kong minamahal, mga kababayang kong Pinoy. Ang issue natin ngayon ay kung baga sequel, pagpapatuloy ng issue natin noong nakalipas na araw ng Sabado, na kung saan ay tinalakay natin ang international event na umaopekto, may direktong ugnayan sa ating mga kababayan, mga Pilipino. The true essence nitong ginawa ng Amerika diyan sa Venezuela and then of course ngayon diyan sa Iran. Ituloy natin sabagat meron international implication ang bagay na ito. No less than the Philippines ay apektado. Kagaya ng pinaliwanag ko nung nakalipas na Sabado, benefisyado ang Pilipinas sa ginawa ng Amerika sa Venezuela as far as oil and Chinese influence is concerned, at ngayon dito sa Iran for the same reasons, oil and security concern. Alam naman natin na ang dalawang mga bansa na ito ay dalawa lamang ito sa binibigyan ng importansya ng Chinese Communist Party na marahuyo sa kanilang kanlungan upang sa ganon ay masaklob ang teritoryo ng Amerika sa kanilang adikaing international dominance. In fact, dito sa mga organisasyon kagaya ng BRICS na binubuo ng Britain, Russia, India, Canada, and then Spain, I think is the last one. Etong mga ito, ang adikain ng mga ito ay ibasura ang dollar bilang gamit sa mga international transactions at ipalit ang yen. Isa lamang sa mga adikain ng China na nais nilang idumina not only ang business environment sa daigdig, kundi ang military. Ang China ang pinakang matindi ngayon na nagbubuo ng puwersa militar. Not to mention the 2 million plus na mga sundalo ng Chinese Communist Party. Now, dahilan dito, indirectly, yun ang purpose ng Amerika, ni Donald Trump. Kaya nga ba't sabi ng ilang mga analysts at mga political scientists na mga nakalipas na mga panahon, sabi nila, ang hakbang na ito ni Donald Trump is a genius move by President Donald Trump. Sabagat sa mga nakalipas na panahon, pinabayaan, natakot, nakubarde, nakilaro, nakisayaw ang mga naging presidente ng Amerika. Naging bulag sa mga kilos ng China. And China in partnership with Russia nasa bingit ng panganib ang buong daigdig. Iba ang pamamalakad ng socialism, iba ang pamamalakad ng communism sa free democracy na ini-enjoy, tinatamasa nating lahat
sa daigdig. Now, ano ang connection dito sa issue natin ngayon, mga kababayan ko? Ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatang kong The End of the World, katapusan ng daigdig, the nuclear weapon in a theological revolution, and death to America. Dalawang mga kataga na siya pong isinusulong ng Iran. Ever since na sila ang magpalakad na muno by puwersa sa bansa ng Iran sa pag-agaw nila sa kamay ng, sabihin na nating, medyo dwindling democracy sa isang monarchical society of Iran. Kaya sabi ng Iran ngayon, nuclear weapon in a theological revolution and death to America. Mga lingwahe ito ng Ayatollah ng Iran. Theological revolution. Ginamit din ang katagan na ito ng ilang mga research organizations, pero may iba na kumukontra. It's not theological revolution, it is ideological revolution. Ideology, hindi theology. Ano ang pagkakaiba ng theology or ideology? Well, ito pong issue na ito, mga kababayan, iwan na natin sa mga pare. Sa bagatang theology, ayon sa mga pare, ayon sa mga relihiyosong mga namumuno, sabi nila ang theology is the rational and the systematic study of God, of divine nature, of religious truth, derived from the Greek word theo, meaning God. So pag-aaral ito ng mga may kaugnayan sa Diyos, may kaugnayan sa spiritual nature, divine nature. Yan ang theology. Ngayon, sabi nitong iba, siguro ideology ang gamitin na lang. Sabagat ang ideology is a movement, unique combination ng referring to Iran, combination ng kanilang anong tawag nila, may terminology, revivalism ng kanilang uri ng pamamahala sa magitan ng paggamit ng mga anong tawag nila riyan, mga pare ba ang tawag nila riyan? Yung mga religious leaders, jurists, yun ang namamahala ngayon sa Iran. Yung mga ayatollah na ito na nabibilang sa mga sektor ng quote and unquote, mga religious leaders nila. Not necessarily qualifying them sa terminology ng theology. Wala. Malayo. Paano nagsimula itong mga kababayan ko? Sabi nitong ilang mga manunulat, etong Iran actually ay kabaliktaran ito sa theology, sa aral ng Diyos eh. Nagsimula lamang ito noong 1979, kung ako hindi nagkakamali, ito yung revolution ng mga jurist leaders na ito. 1979, pinabagsak nila yung monarchical leadership ng Iran at itinatag nila yung kanilang revolutionary government. 1979. Ang kanilang cultural, hindi cultural, China ang may gamit ng cultural revolution eh. Ideological revolution, siguro mas tama. 1979. Tinapos nila ang mahigit na 3 dekada na pamumuno ng Shah of Iran. You remember the name? Shah of Iran. Ang kanyang apo ngayon nandiyan naka-exile dito sa amin sa Amerika. 1979. Pinabagsak ng mga revolutionaryong mga tawag nila ay mga religious jurists ang gobyerno ng Iran.
Ever since sila na ang namahala. Mga ayatollah. 1979, ang kanilang pangunahing mga adhikain, yung kanilang sabi, theological revolution, death to America. Ever since, yun ang kanilang adhikain, death to America. Remember, sinimulan ito ng hostage na 44. Tama ba yun? 44 na mga embassy officials sa Tehran. 1979, hindi pa siguro kayo pinanganak. Pero maliwanag na sa utak natin nung nangyari riyan, sa loob ng mahigit sa 400 araw, more than a year, kung hindi nagkakamali ang aking kaisipan, ibinilanggo yung mga consulate officials doon sa Tehran ng Amerika hanggang tumagal, may iba ng mga nangamatay doon, etc. At doon nagsimula ang pamamayagpag ng mga ayatollah diyan sa Iran. Now, bakit sinabi natin itong nuclear weapon sa usapan natin? Sabagat yun ang dahilan ng pagsalakay ng Israel at saka ng Amerika sa mga imbakan at factories ng mga nuclear weapons diyan sa Iran. Sa kasalukuyan, ayon sa records na nakuha natin, may 9 na mga bansa sa daigdig ang merong mga ready to use na mga nuclear weapons, pinangungunahan ng Russia at 5,459. United States, pangalawa, 5,177. China, 600. Sa madalit sabi, i-combine mo itong Russia and China, ang mahigit sa 6,000 ang mga nuclear warheads na buo na, ready to use between Russia and China. And then France, 290. United Kingdom 225, India 180, Pakistan 170, Israel 90, North Korea 50. Siguro magtanong kayo, bakit pinayagan itong mga ito na bumuo ng kanilang mga arsenal ng mga nuclear? Bakit galit kayo rito sa Iran? Balikan natin yung isa sa mga doktrina ng Iran. Death to America. Isa sa mga binabanggit ni Donald Trump, hindi namin sana ito aabutan itong ganitong sitwasyon dito na buburahin namin sa mapa ng Iran ang kanilang mga nuclear factories kung yung mga unang presidente ng Amerika ay gumawa na ng hakbang. And that is the same philosophy na sinusunod ng ilang mga tumutugay-gay na mga research international organizations. If only the previous presidents of the United States did their job, i-control ang Iran sa development ng nuclear arsenal, hindi na sana umabot pa sa kamay ni Donald Trump. Pero again, the question, bakit? Bakit niyo i-control? Yung 9 na bansa, marami eh. Well, sabagat, itong ibang mga bansa, the main reasons na kanilang binabanggit lagi rito, number 1, security and deterrence. Kaligtasan ng kanilang mga bansa. For example, Russia, wala namang ambisyon ng Russia na pumunta sa ibang mga kontinente para manakop. Ang nanganganib sa Russia, yung mga kanyang mga kapitbahay lamang riyan, like Ukraine. So, sa mata ng daigdig, it's okay. Ang Russia, tama siguro, security and deterrence. Na baka may gustong sumalakay sa kanila, may depensa sila. May iwasan ang pagkatalo nila kung sakaling may mga nais na mga malalakas na bansa o kaya medium sized governments na nais sakupin ng Russia, hindi pa pwede. The same with France. Sabi nila, it is a prestige, a global status for a peaceful country like France
na magkaroon ng deterrence, magkaroon ng security against anybody, any country na may ambisyon na pasukin ang France. The same with the United Kingdom. Para maiwasan ang ambisyon ng security and deterrence laban sa mga kaaway. Not only that, regional power balance. Kagaya for example, North Korea. Sabi ng North Korea, sabi ni Kim Jong-un, wala kaming ambisyon na sumalakay sa ibang mga bansa like America. No, wala kaming intensyon. Wala kaming intensyon na sumalakay sa Japan. Ang amin ay deterrence. Maraming mga naiinggit sa amin dito sa aming masyadong inclusive management. Kaya nga ba't walang freedom doon sa Korea North Korea Wala. Pero wag ninyo kami papasukin sapagat meron kaming 50 nuclear heads ready to fight. So yun ang mga rason nito mga bansa na ito. On the other hand, ang Iran, iba. Death to America ang Iran. Remember that Iran is the factory. Pinagmumulan nito ng mga teroristang grupo. Sila ang godfather ng iba't ibang mga terrorist organizations sa daigdig. And that is the reason why ang Amerika, the caretaker of free world, medyo hindi sila makatulog. Lalo na si Donald Trump. Hindi sila makatulog na baka bukas makalawa may umulan na lamang sa loob ng Amerika o sa mga kaalyado na ito like Taiwan for example, Japan for example, South Korea for example, o maging sa Middle East, Saudi, United Arab Emirates, mga kaalyado ng Amerika, Israel. Baka may bigla na lamang umulan galing sa Iran. One reason kung bakit ang Amerika ay hindi papayag. With the help of Israel, hindi papayag. Israel is the most dangerous countries in the world as far as threat from Iran is concerned. Well, nakikita naman natin sa mga publications na ang pahayag ng Iran hindi naman totoo yan. Kami pareho rin ng ibang bansa. Ang amin ay deterrence, ang amin ay security. Kaya lamang, parang China, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Sabi ng mga intelligence organizations like, let me see, like itong Office of National Intelligence as published by Wilson Center. Sabi nila, yung mga sinasabi ng Iran, taliwa sa kanilang mga ginagawa. Kung ang kanilang plano ay para sa internal protection ng bansa, bakit ang kanilang dinedevelop ay mga long-range missiles na maaaring umabot sa Amerika? Galing sa kanilang launching area diyan sa loob ng Iran. Bakit malalayo ang target nila? Bakit hindi lamang doon sa perimetro ng Iran for internal protection, for security, or for deterrence? Ang mga nababasa natin, sabi ko na nga, parang China ito eh. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. At simula noong 1979, yun na ang naukilkil sa utak ng Amerika. All the leaders of the United States. Death to America. At hindi lamang iyaang mga kataganayang kundi ang aksyon mismo ng Iran. Sabi ko na nga, nasa kanila ang factory ng mga terrorist organizations sa daigdig. Factory ng terrorist organization sa daigdig. Ang kanilang halimbawa, ang hostages na umabot ng 444 na araw, 444 days, in captivity
sa loob ng US Embassy sa Tehran. Ito ang naging halimbawa rin ng mga proxy regional organizations of terrorists in the world. Naalala ninyo ang Twin Tower. Isa yan sa mga actions na mga ilan sa mga terrorist organizations nourished by the knowledge of Iran in terrorism. Hindi lamang yan, sandamakmak itong mga, itong research office, Wilson Center. Sabi nila rito, ang mga organisasyon na hawak ng Tehran na nagpapalaganap ng terorismo sa buong daigdig, simula noong 1979, proxy networks, pataliwas ito sa tinatawag na defensive power. Ang kanila ay mga regional proxy, kagaya ng Hezbollah, kagaya ng Hamas, kagaya ng Shiite militias dyan sa Iraq, at maraming iba pa. Dito sa research work na nakuha natin, pinatunayan dito ang mga kilusan ng mga terorista like Al-Qaeda. Alala ninyo yung grupo ni Bin Laden? Twin Towers? Isa ito sa mga galamay. Ang tawag dito ng mga research organizations, proxy attacks, initiated by Iran, the godfather of terrorist organizations in the world. Al-Qaeda. Ang target nila ay Western civilizations. Western civilizations. Nandiyan ang Hezbollah, ang Lebanese Shiite group. Ang lahat ng mga ito ay with the backings of Iran. Kaya yung nuclear escalation na ginagawa ng Iran ay nagbabadya ng matinding panganib sa mga bansa na previously and currently in target sa mapa ng Iran. Hindi lamang may kaugnayan ito sa langis, kundi more so sa terrorism sa daigdig. Sabi rito sa isang report na nakuha natin, Iran continues to act as the world's leading state sponsor of terrorism, utilizing its Islamic Revolutionary Guard Corps to fund, to train, and to arm networks of proxies, first across the Middle East and around the world. These groups including Hezbollah, Hamas, Iraqi militias, they continue to target U.S. personnel and allies and allied countries. Sabi pa rito, ito yung mga records na nakuha ko, by the way, unahin ko siguro ito, regional attacks by Iran proxies between October 2023, kaya sabi ni Donald Trump the other day, ang isa sa mga nagbunsod sa kanya na napaaga ang pambobomba sa mga military facilities ng Iran is because of intelligence reports na natanggap niya. Unahan na lamang, sabagat halos handa na ang Iran na guluhin ang mga bansa na kaalyado ng Amerika. In fact, on the record, sabi rito sa talaan na nakuha natin, between October 2023 to November 2024, itong mga proxies ng Iran ay nagsagawa ng halos mahigit sa 180 na mga pag-atake laban sa Amerika at mga kaalyado nito. Mga kaalyado ng Amerika. Subversive and terrorist attacks sa mga ito. More than 180. Ang ilan sa mga breakdowns, January 2024, Jordan. Sinalakay ng Hezbollah. Pumatay ng 3 mga Amerikanong sundalo. Nakasugat ng mga civilians 40.
And then 2024-2025 sa Middle East. Ilang mga suportado ng Iran militia nagsagawa ng 180 mga pagsalakay sa mga US forces sa Iraq, sa Syria, Jordan, sa pagitan ng Oktubre 23 hanggang Nobyembre 24. Nakapatay ito ng 3 iba pa na mga sundalong Amerikano. This year alone, ayon sa record ng intelligence ng Washington, 2026, nagkaroon ng escalation, paglawak ng mga kilos ng mga terrorist organizations under Iran. Sa ilang mga lugar at nagkaroon ng intensive activities, activating networks for attacks sa Middle East and then sa mga targeted areas in Europe. Also, assassination plot. Ayon sa record na ito ng Washington Intelligence. Assassination plot. U.S. Department of Justice ay inihabla ang ilang mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps dahilan sa kanilang mga assassination attempts laban kay Donald Trump at Mike Pompeo in 2022. Ang mga organisasyon na mga sangkot ditong aktibo sa pagsunod sa mga utos ng Iran dyan sa Iraq, ang I don't know kung tama ang pronunciation natin, Kataib Hezbollah, Harakat al-Nuhaba, Azaib al-Haq, at maraming iba pa, hirap bigkasin Sa Yemen, marami rito, Houthi rebels, number 1. Sa Syria, Hezbollah. Sa Lebanon, Hezbollah. Lahat ng mga ito ay mga aktibo at mga loyal followers ng Iran. Support for Hamas. Mga reports itong binabasa po natin na ito. Ang Iran ay nagkakaloob ng crucial, importante, mahalaga na financial aid, mga armas pandigma at training sa rocket technology na nasa arsenal ng Iran para dito sa mga organisasyon ng Hamas. Hezbollah activity. Iniisa-isa ko lamang ito sa inyo mga kababayan for your information. Hezbollah patuloy na umaakto bilang isang major Iranian proxy. Ito ay dito sa Al Jazeera, report na natanggap natin, report din ng ICCT. Ang adikain nitong Hezbollah activities ay to target US and US-friendly nations in the world. Ang Iran ang namumuno sa pagbalangkas ng mga dapat gawin to kill US officials and Iranian dissidents in Europe and the United States. Pagpapalaganap ng mga weapons, kagaya ng proliferation and training ng mga miyembro na ito ng mga proxy organizations like Houthis, Hezbollah, and Iraqi militia sa paggamit ng mga nuclear weapons. Nuclear weapons. Diyan ninyo makikita ang panganib, report ito ng US Department of State na nakuha natin. Diyan ninyo makikita ang panganib na ibinabadya nitong mga ito. Ngayon ay may bagong leader sila. Siguro yung iba ay kumpante, baka naman mabago na. Baka matapos na itong bombahan na ito riyan at baka makipag-peace negotiate na
ang bagong leader na ito na ayon dito sa tala ng intelligence forces ng Estados Unidos, itong bagong leader na nahalal, Mujtaba Khamenei, 56 years old, nandoon sa Russia ngayon ay nagpapagamot. Maaring ito raw ay naputulan ng isang paa at nagkaroon ng mga pasa sa mukha. Dahilan sa huling pambobomba ng Israel sa ilang mga military hideaways ng Iran sa loob ng Iran. So, ano ang pagtansya ng international intelligence dito sa pagkatao nitong si Mujtaba Khamenei? Lalaban pa ba? Haba pa ba ang digmaan na ito? Makikipag-negotiate. Ito pong 56 na taong gulang na ito ay anak ng kamamatay lamang na leader, supreme leader, si Ali Khamenei. Ayon sa mga analysts, naniniwala sila na ipagpapatuloy ni Mujtaba Khamenei ang radikal na kaisipan ng kanyang tatay at ang international plan ng kanyang tatay ay itutuloy nitong anak na ito. Ito ay ayon sa ilang mga nagmamasid at nananaliksik sa katauhan ng bagong leader ng revolutionary government ng Iran. Ayon sa kanila, hindi maganda ang record ng anak na ito. Sabagat hindi lamang radikal ang kautukan nito, kundi may bahid dito ng korupsyon, scandal corruption. Sa panahon na siya ay alalay ng kanyang tatay sa pagmando, pagpatakbo ng bansa ng Iran. Ang pagpili sa kanya, ayon pa rin dito sa tala na nakuha natin, ay kontrobersyal dahilan sa ilang mga matataas na opisyal, mga clerics ng Revolutionary Guards ng Iran, naniniwala na hindi karapat-dapat itong si Mujtaba Khamenei na humalili sa kanyang tatay sabagat dahilan sa ilang mga corruption records at blind following sa mga utos ng kanyang tatay. So ilan lamang ito sa mga bagay na pinagmamasdan natin, mga kababayan. So dito sa issue na ito, marami ang mainstream media ng Amerika, iisa lamang dito ang dumedefensa kay Donald Trump. Yan ay ang Fox News. All the rest, blindly, maliwanag natin sinasabi ang blindly, sabagat nakikita natin bilang isang practicing journalist, tinitimbang-timbang din natin ang mga balitang natatanggap natin. Sa lahat ng mga mainstream media dito sa Amerika, ang Fox News lamang ang sabihin nating may pagkiling sa administrasyon ni Donald Trump. All the rest, especially ang CNN, merong mga balita, especially political news, especially kung ang sangkot dito ay si Donald Trump, na ang kanilang mga pagbabalita, although the facts are there, yung mga fakto, mga bagay na dapat malaman ng tao na totoo at tama na andyan, merong mga insertion sa amin sa journalism para i-tilt mo yung paghahayag. Hindi natural na totoo ang lahat ng mga mababasa ng tao. May insertions ng mga opinion ng writer na yaan ang nakasisira sa tunay na paghahayag ng journalism. Like mababasa ninyo riyan sa CNN, for example, na andyan ang totoo. What, when, where, why, how, etc. na andyan, lahat. Pero sa dulo ng bawat sentence na yan, merong mga, lahat ng aksyon natin, merong mga pros and cons. Kumbaga, pro, yung pabor, con, yung mga hindi tama na nagawa mo. For example, Donald Trump. Ang emphasis, ang emphatic portion ng mga news items, particular ang CNN, nandoon ang totoo.
pero sisingitan niya doon sa mga pagkakamali na mas mahigit pa ang atensyon na ipinagkakaloob. Kaya doon ang gagalaiti si Donald Trump. Not everyone is perfect, pero ang emphatic portion ng mga news items, particular doon sa mga mainstream media, television and radio or newspaper na galit kay Donald Trump, personally, wala kayong makikitang maliwanag na paghahayag ng balita. So para sa atin mga kababayan kung minamahal, ito pong issue ng Middle East. Pero apektado ang Pilipinas. Number one, direktong involved dito ang ating mga OFWs. Kaya natin ito sinasama sa ating format sa programa natin para maipaabot natin sa taong bayan ng pagliliwanag sa mga issues. Especially kung ang inyong mga natutunghayang mga balita ay mga balita na biased o kaya may sanib ng galit sa presidente ng Amerika. Nawawala ang essence, nawawala ang substance, nawawala ang katotohanan. And that is dangerous especially for us Filipinos na may mga kapatid tayong nandiyan sa Middle East. Ang anumang misconception ay makasisira sa mga kababayan natin. Like for example, yung mga Pilipinong ngayon ay nasa bilangguan, ginagawa by the way ng ating konsulada na merong authority sa Middle East na pakawalan ng United Arab Emirates ng Dubai yung mga Pilipina, babae, na hinuli sapagkat bawal without their understanding of the case, bawal sa especially sa mga tourist areas or tourist countries like Dubai na magpublika ng mga bagay na makasisira sa imahe ng naturang bansa. And Dubai is a particular country na masyadong sensitibo sa kanilang publicity. Kaya yung 4 na mga Pilipinang binilanggo, I hope they will be freed sooner. Ang kanilang kasalanan lamang, alam mo naman tayong may telepono, may iPhone, may bomba. Kinunan ng camera yung bomba na bumagsak doon sa military camp ng Amerika sa Dubai. O sa Bahrain. O United Arab Emirates. Kinunan ng camera. Ipinost sa Facebook. Mate, bawal ya ang mga ganyang activities sa naturang mga bansa. Kaya ngayon, nandoon nakabilanggo yung mga kaibigan natin. So in conclusion mga kababayan, the reason why inihatid natin ang issue na ito, mukhang nakababahala, end of the world, pero ginawa natin yan para pukawin ang inyong damdamin. The end of the world because there is nuclear weapon in a theological revolution under the theme death of America or death to America by the Iranian government. Mabuti na lamang maaga na sugpo ni Donald Trump. Otherwise, ang adikain na itong death to America ay patuloy na lalaki, uusbong, tataba at magiging matayog. Thank you kay Donald Trump at maaga na supil ang bagay na ito. The United States is not only for oil in the Middle East. Although isa sa mga kadahilanan nito na benefisyado ang lahat. Right now, I cannot convince, hindi ko kayo makukumbinsi sa kasalukuyang lagay natin all throughout the world pag sinabi ko na benefisyado ang daigdig sa gera na ito ng Amerika, Israel versus Iran. The reason is, nadama natin ang epekto. Pagtaas ng presyo ng mga gasolina. Even back home sa Pilipinas. Dito sa amin. Angal dito, angal dyan sabagat ang presyo ng mga gasolina ay mataas. We cannot deny that. Pero in the long run, and in the very near future, pag natapos ito,
makikita ninyo ang great plan, the grandiose plan ng Administrasyon Trump. Bababa ang presyo ng mga gasolina at may mga assurances. In fact, wala lamang tayong oras dito para maipaliwanag ang mga bagay na yan. Pero sa katapusan ng kasaysayan na ito ng digmaan yan sa Middle East, ang beneficiaryo nito, in fact, sa mga deals at mga agreements na ginagawa ngayon between countries with the United States, una na riyan ang Japan, malaki ang benepisyo nito, especially sa forthcoming oil prices sa buong daigdig. Lagi natin tandaan, hindi dahilan sa ako'y nandirito sa Estados Unidos, kundi ito na rin ay galing sa mga research studies ng iba't ibang mga sangay, including World Bank, including Transparency International. They all conclude na ang Amerika is the sole protector ng kalayaan ng daigdig. Without the United States, who knows kung saan na ang mga influensyado ng China. Communist country. Who knows kung alin na ang mga bansa na sakop na muli sa ilalim ng USSR ng Russia. Remember the good old day, the bad old days? USSR. Union of Socialist Republic. USSR. Binuwag ni Ronald Reagan. Ngayon, pinulbos ng Ukraine ng Russia. Ang mga ito ang mga panganib ng mga free-loving countries of the world. Thank you for America for the protection. One vivid example, Taiwan. Kung wala ang Amerika, ang Taiwan matagal na united na sa mainland China. Remember Falun Gong? Remember yung mga bansang Tibet na sinakop? Mongolia na sinakop? Yan ang communist country. Without America. Dahilan sa meron tayong Amerika, we have a free flow of freedom, of free trade. Nabanggit ko itong free trade. Kung wala ang Amerika, palagay kaya ninyo sino ang may control sa Suez Canal? Sino ang magdidikta ng pamalayang paglalayag pagdaan sa Suez Canal? Thank you kay Donald Trump. Binasura yung mga kasunduan na pinasok ng anong tawag niya, ng management ng Suez Canal with China sa mga bukana nito. Nandiyan ang Strait of Malacca. Buti na lamang may nakabantay riyan ang India. Na kung wala ang Amerika, ang India ay kaalyado ng China. Sinong makadadaan sa Strait of Malacca riyan sa Asia kung wala ang Estados Unidos? And now, yung West Philippine Sea o kaya ang South China Sea, meron tayong mga nagro-ronda ng mga barko ng Amerika roon. Free trade flow diyan sa Strait of Malacca. Ang isa na makita naman ninyo ang epekto nitong mga choke points na ito diyan sa Hormuz. Bakit mataas ang presyo ng mga gasolina natin ngayon? Dahil sa Strait of Hormuz. By the way, nais ko lamang liwanagan, buti may oras pa tayo. Yung Strait of Hormuz po, mga kababayan, huwag kayong maniwala na ngayon lamang ang problema ng mga negosyante, ng mga shippers diyan sa Strait of Hormuz. Kaya umaksyon si Donald Trump. Nanawagan, humingi ng tulong sa ibang mga bansa
7 ng mga bansa na kalyado ng Amerika ang sumama na. Natulungan na buksan ang Strait of Hormuz. Now, ito po'y pagliliwanag lamang natin ang katotohanan dito sa Strait of Hormuz. Ever since, kontrolado ito ng Iran. Kontrolado ng Iran. Bakit mas mataas ang presyo ng gasolina sa daigdig na galing sa mga Middle Eastern countries? It is not because hindi ho dahilan sa ang mga manufacturers o kaya producers of oil in the Middle East, yung mga Middle East countries ang dahilan. Kaya tumataas ang gasolina pag nagdaan diyan sa Strait of Hormuz, sabagat ever since from 1979, pumapatong na, kumakaltas na ang Iran ng mga tarifa ng lahat ng mga barko na nagdadaan diyan sa Strait of Hormuz. Naging ugali na ito from 1979, kaya hindi na naibabalita ng mainstream media. Naging ordinaryo na yung bagay na dapat malaman, na kaya mataas ang presyo ng gasolina sa daigdig coming from Middle East countries sa pagdaan sa Strait of Hormuz, sapagkat may tinataga ang Iran sa mga bumabiyahe at nagdaraan dito. Yun ang totoo niyan eh. Not only today. Napag-uusapan lamang ito sapagkat nagmurokolyo si Donald Trump. Otherwise, kung walang gulo riyan, hindi natin malalaman na simula nung maupo ang Revolutionary Guard ng Iran diyan sa kanilang pwesto, may taga na malaki na sa mga producer, shippers ng langis na nagdaraan diyan sa Strait of Hormuz. Pinaabot ko lamang natin yan. Sabagat mali ang impresyon na libre ang pagdaan ng mga oil tankers na ito diyan sa Strait of Hormuz at ngayon lamang napansin. Matagal na po na sinasakal ng Iran ang mga oil producers from the Middle East countries at mga shippers using the Strait of Hormuz. Tinataga na, may buwis, may tax, at depende na sa Revolutionary Guard ng Iran kung sino ang makadadaan at sino ang hindi. Yun ang katotohanan riyan ever since. Ngayon, now, you know. At yan ang ating insights dito sa Fun Saturday Live. Kasama po ang inyong apanlingkod. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. So, ang tanong natin tama ba o mali si Donald Trump? Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At yan ang ating Fun Saturday, ang palatuntunang para sa mga Pilipino. Puso ko sa bayan ko. Ito ang tinig ng mga kababayan natin para sa daigdig. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Paglilingkod sa bayan, buhat sa nagmamahal sa bayan. Public Service. Ugnayan, bahagi ng insights, isang porsyon ng ating Fun Saturday Live. Ugnayan, pakinggan. And yan ang ating wakas sa ikalawang bahagi. Coming up, International News. Fun Saturday Live. Well, nasa huling bahagi tayo mga kapitbahay ng ating palatuntunan. Ang ating international news, ang ating mga balita. Sandali. Ang ating mga balita na may kaugnayan dito sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Meron lamang akong hinahanap na kaligtaan ko lamang na banggitin sa inyo. At since meron pa tayong oras meron pa tayong oras sa second hour, nais ko lamang ipaabot ito sa mga kababayan natin.
Kasi may mga natatanggap ako ritong mga personal comments sa messenger ko na may kaugnayan dito sa mga issues na tinatalakay natin. Especially yung mga kababayan kong mga Filipino-Americans dito sa Amerika. Merong mga natanggap akong mga notes dito na naghahayag ng kumbaga ay inaakusahan tayo na tayo ay bulag sa mga nagaganap dito sa Amerika. Na tayo politically ay one-sided sa ating mga opinion. Especially nung tinalakay natin ang issue the last Saturday na may kaugnayan dito sa purpose ni Donald Trump sa pagsalakay sa Iran and then sa Venezuela. And the subject, oil, langis. Nasabi natin last Saturday, ang isa sa mga dahilan niyan ay upang ikontrol ang pagyabong ng mga galamay ng Chinese Communist Party sa daigdig. Kaakibat ng kanyang business motto, yung tinatawag na One Road, One Belt Initiative, at tila raw lagi tayong galit sa China. Well, ang ating masasabi lamang dito, it takes a good research to study and know better. Kaya, alam mo, yung internet natin, mayaman ito eh. Pag pinindot mo yan, nandiyan na lahat ang gusto mong malaman eh. Now, nabanggit ko last Saturday yung control ng China sa United Nations, gawa ng yung isang tumawag nag-text sa akin. Sabi niya, bakit si Donald Trump ang gumawa ng pag-kidnap kay Maduro, kay Nicolas Maduro? Bakit si Donald Trump ang bumamba sa Iran? Bakit hindi niya kinonsulta ang United Nations? Well, nabanggit ko pahapyaw last Saturday ang control ng United Nations. ng China sa United Nations. Nais ko lamang ipaabot sa inyo, hindi po haka-haka natin ito. Ang control ng China sa United Nations. In fact, dito sa report ng United Nations mismo, United Nations Councils, sa report nila since 2010, simula noong 2010, ang China ay lumago ang kanilang pamumuno at influensya. Sinasaling ko lamang sa wikang Tagalog itong nakasulat dito sa Ingles. China has significantly increased its leadership and influence within the United Nations. So ang China ay malaki ang inilago, ang idinagdag sa influensya at sa liderato ng United Nations, holding key positions in various specialized agencies. May control, may hawak sa mga pangunahing mga espesyal na mga ahensya ng United Nations. As of 2020, 4 sa 15 na mga principal agencies, kagaya ng FAO, ng UNIDO, ng ITU, ng ICAO, ang China ang namumuno sa pinakang pangunahing posisyon, top positions in 9 out of other agencies, in 9 of 15 other agencies. So kumbaga, namumuno na ang China sa FAO. Ano ba ang FAO? Sandali hanapin ko muna kung ano yung FAO. Wala, hindi na, ito. Sandali 15 principal agencies, out of 15, 9 ang pinamamahalaan, sensitive positions. Ang nangunguna, control, ay 4. Ito na pala. Yung 4 sa 15 mismo ang China ang nagpapatakbo.
ang Food and Agriculture Organization o kaya FAO, ang United Nations Industrial Development Organizations or UNIDO, ang International Telecommunications Union or E2, at ang International Civil Aviation Organization o kaya ICAO. Lahat ng ito, mga sensitibo yan, tungkol sa defenses and military. Ang nagpapatakbo nito headed by Chinese, members ng Chinese Communist Party, Politburo. Out of 15, siyam dito. Sa madaling sabi, 4 plus 9, 13. 4 plus 9, 13. So out of 15 ang may control ng 13 agencies ng United Nations ay ang Chinese Communist Party. Why? Sabagat out of 15, siyam dito, other than the other 4, siyam dito ang hawak ng China ang mga deputy positions, second ranking na officer ng siyam sa 15 pa na mga agencies ng United Nations. Sabi rito sa report, merong such as supporting the Belt and Road Initiative of China through the United Nations. So pinaabot ko po lamang yan sa inyo para lamang mailiwanag natin yung issue na yan na nagmurukulyo yung ibang mga kababayan natin. Lagi daw natin pinag-iinitan ng China. Well, sapagkat dapat lang. Nakikita naman ninyo ang kanilang ambisyon. I don't know kung hindi kayo magagalit dyan. Ako nagagalit. Gawa ng hindi fair, especially na ang China ay kalabang lantad na ngayon ng Pilipinas. Dahilan sa mga pang-aabuso ng mga ito sa kabaitan at pagpapakumbaba ng mga Pilipino. Pakinggan si Kirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, thank you so much. Yan ang ating second hour. May dagdag pa. And now, the last segment. 1, 7,